Sa kabila ng pagpapatupad ng SIM registration law, nakakalusot pa rin daw ang mga scammer. Ayon sa DICT, lumilipat daw ang mga ito sa mga messaging app na hindi kailangan ng SIM number at ang pagbenta umano ng kanilang registered SIMs. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Bagamat nabawasan na raw ang tech scams, aminado ang Department of Information and Communications Technology na tuloy pa rin ang mga panloloko sa kabila ng pagpapatupad ng SIM registration law. Malaking binaba ng paggagamit ng SIM card on these tech scams. However, it still persists. And so we're conducting a series of investigations. And these investigations have actually led to the busting of several criminal syndicates that have been operating within the country. Without the SIM card registration, medyo mahirap dahil talagang anonymous sila. Kasama sa mga dahilan ng patuloy na pang-scam ay ang paglipat ng mga scammers sa mga messaging app na di kailangan ng SIM number at ang pagbebenta ng ilan ng kanilang registered SIMs. Dumami rin daw ang mga nalulusutan ng sistema ng pagpaparehistro gamit ang mga peking ID o credentials. Bagay na napatunayan ng NBI nang magrehistro gamit ang peking ID na may picture pa ng unggoy. In the next few months, we'll be cleaning up those records together with the telcos. Ang importante po dyan is yung identified na natin kung anong mga techniques na ginagamit nila upang makapag-pre-register na napakaraming mga SIM cards. Payo naman ng grupong Scam Watch, kung makakatanggap ng tawag o mensahe sa kaduda-dudang tao, magdamot ng pera o impormasyon, magduda, mangisnab at magsumbong. The real problem that we see is actually the lack of digital literacy and cyber hygiene of Filipinos. Pwede magsumbong sa DICT Hotline 1326 o sa Facebook page ng DICT-CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center. The sooner you report, the easier for us to go after these perpetrators. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.